Yo, good morning sa inyo. Kwentuhan ulit tayo today. I am out, about to be out, and hit the gym today. Wala naman tayong ibang lakad. Just go to hit the gym. Hope may tumawag. What's this, bro? Tamang ano lang, no? Tamang kwentuhan na content lang ulit. Kasi enjoy ko din yung yung ganitong form ng content and ganitong pagkwentuhan sa inyo guys. So, I think I will make more of this this video. Siyempre yung natin, yung family vlog. Tuloy pa rin 'yan kasama yung family natin. Yun naman I'm sharing those online for anyone to use, but primarily ang purpose talaga nung family vlog natin na yun is for me and my wife. Siguro si Sayon din, yung anak namin, pag gusto niya in the future pwede naming balikan at panoorin yung mga time na magkakasama kami habang bata pa si Sayon, habang ano pa siya, baby or toddler. Dahil saglit lang yung face na bata siya. So, sa ating mga adults, if you're an adult na, yung 1 year, 2 years, 3 years, sobrang bilis lang yan nagdumadaan. Pero sa isang bata, yung 1 year old na bata, iba na siya sa 2 years old. Tapos 3 years old, sobrang laki ng changes na nangyayari sa kanila to that small period of time. Kaya naman, as much as possible, sulitin na yung mga moments within the time. And make memories and keep it sa for me, as for us, sa vlog, we're keeping it in a form of a vlog so that we can go back and check them and reminisce them in the future. We know that our future selves will thank us dahil ginawa namin and dahil nag-record kami ng mga bagay na yun, no? Sobrang weird ng weather kasi biglang aambon ng ulan, tapos biglang sisilip yung araw. Hindi mo alam kung ano ba talaga ang gusto ng ano ba talagang weather ang lalabas. So, meron akong kausap na kaibigan, no? About kasi nag-workout din siya, no? And siya few years na siya na consistent na nag-workout. Pati sa dieting sobrang consistent din niya. So kita mo din talaga yung result ng niya, ng pagbubuhat and ng pag-workout. We talked about yung topic ng hiring a gym coach or a fitness coach. Ako kasi coming from from Anytime Fitness, no? And tinanong nila kung nag-hire ako ng coach. Sabi ko yung tinanong ni June kung nag-hire ako ng coach. Sabi ko yung yung free na 3 sessions lang. Pero after that, hindi pa ako nakapag-hire ng one-on-one coaching sessions. And nabanggit niya na nga daw overpriced yung coaching na yung coach na prices dun sa Anytime ganyan. And medyo mahal nga naman talaga. And overpriced ba o hindi, yan magva-vary yan sa tao eh. Depende sa tao yan eh, kung para sa kanila overpriced or not. Kailangan mo ba talagang magkaroon ng coach or hindi? Diba? Para mag-succeed sa fitness journey mo or maabot mo yung goal mo. I would say helpful yung magkaroon ka ng coach talaga. Kasi merong accountability partner eh. Kahit hinire mo yun, ang trabaho talaga niya is to tell you what to do, what to eat, and magkaroon ka ng accountability partner na hindi mo babaliwalain yung mga yung discipline na tinatry mong i-instill sa katawan mo. Kasi whether mag-coach ka or wala kang coach, kung dadayain mo yung diet mo, hindi mo siya lulukuhin mo yung sarili mo sa diet, wala magiging resulta na maganda yung yung pag-workout mo. Hindi rin niya maaabot yung goal mo kung hindi mo susundin yung plano. Whether may coach ka or wala, kapag hindi mo sinunod yung plano or hindi ka naging consistent, hindi mo maaabot yung yung goal mo.
And yung coach ko din dun sa Anytime Fitness, yung 3 free session na yun, si Coach Luis, sanabi din naman niya na consistency talaga yung yung labanan doon. Sa resulta, yung pag-workout, consistency talaga. Hindi mo talaga siya ma-hit. No matter how hard you push, no matter how hard ka mag-workout, kung mag-workout ka lang twice a month, 'di ba? No matter how strict your diet is, kung yung diet mo lang maglalast ng 1 week, wala kang makikita, no? Papahirapan mo lang yung sarili mo for that span of time, pero walang resulta dahil ano nga, dahil hindi ka consistent. So mayroong Tagalog phrase na talo ng masipag ang magaling, kasi kung sisipagan mo palagi, talo mo yung mga expert, mas mag-develop ka rin. Sabi din, narinig ko to kaya Sam Sulik the person who loves to walk will go further than the person who loves the destination. So dapat din consistent ka, tsaka you'll find a way to love yung process, na magustuhan mo rin talaga yung yung pag-workout, which is especially hard in the beginning dahil wala ka pang wala pa tayong resulta. Pagtingin mo sa salamin, hindi pa evident yung result agad-agad. So, yun yung time na you really need to push. Sabi nila 90 days. Yung studies 90 days daw na consistent na pag-workout, pagda-diet. That is when you'll see yung medyo malaking jump ng physique. So, ano man, that's what I'm trying to do. That is what I'm trying to push for better health. Diba? Sa akin din lumalaki kasi mas lumilikot, and pag in a few years, ang goal talaga and balak namin ng asawa ko is to engage si Isayo sa sports and physical activity, no? Whether it's swimming, martial arts, or kahit anong sports activity. Syempre, ang gusto ko is kahit pa paano makasabay sa kanya, no? Pag merong physical activity, gusto ko na capable yung body ko na makasabay sa trip niya or sa gusto niyang gawin. So yun yung ginagawa natin. I don't know kung familiar kayo sa merong concept na introduce si Simon Sinek for us to find our deepest why. Yung bakit natin. And which is very important in everything that we do, that we know why we're doing it, and for us to harness yung yung energy pwede natin kuhain dun sa dahilan na yun kung bakit natin ginagawa yung mga bagay. And a lot of the things that we do was a habit na finorm natin, and that we continued over the years. And some of the habits are good, some of those habits are not. Pero if you will try to change a habit or change those habits or form a new one, you have to, hindi naman you have to, it's very helpful na know your why you're doing it, kasi it will be very challenging to do, let alone gagawin mo lang siya na trip mo tapos hindi mo alam kung bakit, no? Yan. Also for me, I'm very fortunate to have a wife that supports me dito rin sa sa fitness journey ko, no? 'Di ba? Yung time na binibigay niya rin sa akin na mag-workout, yung space na binibigay niya sa akin to kahit paano edit these videos, kahit hindi naman talaga to yung actual work ko or yung main source of income, pero ako personally, parang naging hobby ko na din tong pag-create ng videos, pag-edit ng videos, pag-shoot, ganito, pag-usap sa inyo. Parang it's a form of sa akin form of release, and a form of I get enjoyment out of it sa process na yan. Sa pag-workout naman, kumbaga, ako kung narinig niyo na yung term na ang sarap pagpawisan. Parang ganun sa working out. Ang sarap sa paramdam na na mag-workout, no? Sarap mag-exercise. Actually, ang mahirap lang naman talagang
habulin. What I find challenging sa dito sa fitness journey so far is yung pagkuha ng proper sleep na kailangan for recovery, and yung dieting, pag-iwas sa mga pagkain na hindi dapat, and pag-control ng ano ng calorie intake, ganyang bagay. Yun naman yung mga challenging na part. Pero aside from that, ano lang talaga, consistency. Yun, katamaran din kasi there will be a lot of days na parang you don't wanna go. You just wanna sleep in. Ayaw mo nang ma-hassle gusto mo mag-park sa gym, pumunta doon, ayaw mo nang mga ganyan. Pero ayun nga, kailangan mo siyang gawin. Tsaka pala, one of the biggest motivating factor, kasi nagbayad na ako sa gym eh. Kumbaga, pupuntahan ko na lang. So, pagka hindi ko pinuntahan, parang sayang naman yung binayad ko, di ba? So, punta ka na lang, gym na lang, kasi isa yun sa nagpapamotivate din. Sayang ang pira sa gym. So yun lang, papasok na ako ng mall parking. As always, I have enjoyed itong kwentuhan natin na to. So, looking forward to talk to you guys again. Bye!